Nagain si Vice President Sara Duterte ng reklamong perjury laban sa nagpakilalang kanyang bagman si Ramil Madriaga sa Office of the City Prosecutor sa Taguig. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, binigyan din sa reklamo na hindi magkakilala ang Vice Presidente at si Madriaga at wala silang personal o profesional na relasyon. Hindi rin umano naging tauhan si Madriaga sa anumang opisina ng pangalawang Pangulo, kabilang sa Office of the Vice President. Magugunitang nagsumite ng affidavit sa Madriaga sa Office of the Ombudsman na inakusahan si VP Sara na tumanggap ng campaign contribution sa mga umano'y drug lord at operator ng iligal na pogo noong halalan 2022. Samantala, nang matanong sa nagpapatuloy na pagdinig sa mga reklamong impeachment sa Kamara, sinabi ni VP Sara na hindi pa ito prioridad ng OVP. Marami akong ginagawa sa trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. But how's the defense team po preparing? Defense team, Atty. Poa. Ready naman po sila sa mga... Atty. Poa. Kinwestiyon ng kampo ni Ramil Madriaga ang pagsasampa ng kasong perjury ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus. Marami akong ginagawa sa trabaho. Timing ng pagsasampa ng kasong perjury ni Vice Presidente Sara Duterte sa pahayag. Kunwestiyon ni Atty. Mark Anthony Te ang pagsampa ng kaso ni Duterte na umano'y hindi tahas ang sagot sa mga alegasyon laban sa kanya tungkol sa questionableng paggamit ng confidential funds bilang kalihim ng Department of Education. Katakataka rin nila kung bakit ngayon lamang nagsampa ng kaso ang Vice Presidente. Gayong Nobyembre pa ng nakaraang taon, isinapubliko ni Madriaga ang sinumpaang salaysay nito na kasunod ng impeachment proceedings sa pangalawang Pangulo. Git ni Atty. Te, seryosong alegasyon ng perjury at hindi dapat ginagamit para manakot. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi.